Ayan, magandang araw sa lahat. Noong nakaraang episode ay bumiyahe tayo sa Karanglan para mag-hike at maghanap ng dalawa sa pinakakakaibang mga bulaklak, ang Rafflesia at Jade Vine. At ngayong araw mula dito sa Nueva Ecija, babiyahe naman tayo sa San Luis at Baler sa Aurora Province. Siya nga pala, ang magiging lakad natin ngayong araw ay solo ride at DIY tour gaya ng dati. Paalis tayo dito sa Nueva Ecija. Papunta tayo sa San Luis sa Aurora para mag-hike dun sa Father Falls. Hanapin natin kung makikita natin yung Father Falls. Sabi nila mas mataas pa kasi yun sa Mother Falls, Tito Mabo Mother Falls. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, paki-hit ang notification bell at paki-like, comment and share na rin ang ating video bilang suporta. Dito sa Nueva Ecija, napakalalawak ng mga bukid. Ito yung papunta sa Labi Bungabon. May daan din dyan. Dito tayo sa kabila. Papantabangan tayo para mabago naman yung ruta natin. Palagi kasi tayo din sa kabila. Pakabanatuan yung kaliwa. 7:55 ng umaga. Down proper na tayo. Mula dito sa Rizal, liligo na tayo dito sa papunta ng Pantabangan. Sa tubig. Welcome to Pantabangan. Meron na pala dito arko. Breakfast lang tayo. 8:09 ng umaga. Ito na yung paliko sa Aurora Province. Punta muna tayo sa Intang, sa Liberty para tingnan yung hanging bridge. Sabi nila maganda daw dyan sa loob. So baba na to sa Intang. Morning po, open po ba? Open naman po. Nandito na tayo sa loob ng Pantabangan Dam dito sa Intang. Meron din kasi dun sa kabila. Ito na yung hanging bridge. Para makapasok dito kailangan lang magbayad ng 30 pesos. Welcome back sa atin dito sa Pantabangan. Siguro mga 8 times na ako nakapunta dito, pero maganda pa rin. Pantabangan hanging bridge. Ganda sana kung bukas ito, maganda dun sa gitna, kaso nakasarap pa, nakalock.
Pantabangan Town proper. 9:15 ng umaga. Portion ng Pantabangan. Dito madalas ang aksidente. Sobra kasi yung curve nitong portion na to. Dito na tayo sa Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya. Medyo isolated ang lugar na ito sa ibang parte ng Nueva Vizcaya. Ang daan lang dito ay sa Nueva Ecija. Ito na yung kanilang munisipyo. Maria Aurora na tayo. Ito na yung arko ng Maria Aurora. Ganda. Ito na yung tinambak na kalsada para pagtugtungin yung Aurora sa yung Nueva Ecija. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Maligayang pagdating sa bayan ng San Luis, Aurora. Ito na tayo. Ito na yung highway. Pag lumiko dito sa kaliwa, papunta na sa Baler. Ito naman sa kanan papunta sa dito mga. Ang daming pulis ngayon kasi marami Ironman. Dito na tayo. Dito lang tayo dito sa diba? Ito na yung daan papunta sa dito mga Mother Falls. Ang gagawin natin, magkakait tayo ngayon doon sa Mother Falls. Kakausap tayo na nakakaalam kung nasaan yung Mother Falls at magpapasama tayo kinabukasan. Hindi kasi lahat ng guide ay kabisado yung Mother Falls kasi medyo malayo yun. 4 to 6 hours ang papunta doon sa Mother Falls. Sir, pa-register lang po. Mag-isa lang po ako. Ay, nag-isa ka lang po, sir. Dito, sir.
correct. Vlog ba yan? Right? Malapit na tayo sa Niagara Falls. Eto na tayo. Ito balik ko ngayon, sir. Oh, malakas, Pero pag malalakas. umulan, malakas pa. Ano height niya? Ilang feet? 140 feet, sir. 140 40 feet. feet. Apo. Mataas din. Alam niyo ba yung Father Falls? Opo. Nakapunta na kayo doon? Sanay na po ako dun. Ay, sanay na po. Oo. Opo, doon na po. Kahit po takpuin namin yun. Alam na po namin yun. Yung Father Falls malayo ba? Malayo. Ayun, nakampo yun. Hindi tayo pinayagan. Hindi tayo pinayagan na umakyat sa Father Falls for assessment daw ng tourism. Kaya wala munang height. Sayang yung biyahe natin. Pangalawang attempt na natin ito para umakyat sa Father Falls. Pasyo pa rin. Wala tayong magawa tuloy ngayon. Gagawin natin ngayon, gumala na lang kahit saan dito. Palaboy-laboy na lang tayo dito sa Baleo. Ironman Iron ginaganap dito sa Aurora, kaya maraming traffic dito. Balete 3, 1.8 kilometers. Dito na tayo dito. Papakita mo po yan dito sa gate paglalabas. Doon pa bayad sa tindahan. Sige, salamat. Pwede itong pasukin. Yan. Yan, ganito siya sa loob. Complication lang siya ng mga root system nung puno. Pwede dito pumasok. Kapag naliligaw ka na, naengkanto ka. Marami pong labasan. Marami pong labasan. Sunod po ako
sa'yo, kuya, pwede? Sige lang po. Kabisado mo. Apo, pang-apat ko na po dito eh. Pwede po kayong bumalik dyan, ma'am. I'm here! Hello? Teka lang, sir. Wait lang. Malapit na to. Tapos pag na-picture natin, pag tingin natin mamaya sa book, may kasama pala sa... Oo. May kapre. 600 years old. Love, this is 600 years old. Can you see that? I'm inside the tree. Yeah. Like Exit. Papunta na tayo sa town proper ng Baler. Pupuntahan lang natin yung I Love Baler, saka tutuloy tayo sa museo. Nandito na tayo sa I Love Baler pero napakarami nang nakapila para magpa-picture. Kung ayun yung signage ng Baler, eto naman yung Quezon Park. Dito makikita yung Museo de Baler. Eto. So hindi na tayo papasok dyan kasi ilang beses na tayo dyan nakapasok. Ngayon ay pupuntahan naman natin ang Ermita Hill, Tigisit Falls at Lighthouse. Nandito na tayo sa Ermita Hill. Pupuntahan natin ngayon yung cross pero kailangan natin pagdaanan ang 277 steps. Pero challenging yung mga steps dito kasi yung kanyang mga steps ay medyo malaki kumpara sa regular size. Tumutubo na pala dito to. Kala ko sa Davao lang ito. Meron na rin daw po, dyan sa Parating Maria siguro po. Eh, inangkat nyo lang po yan. Ayun po yung may-ari. Yung papatinda. Hindi na. Siya po? Uy, kalaki. Sige, isa po yan. Kala ko sa Davao lang yan nabubuhay. Nandito na tayo ngayon sa Baler Fishport. Marami yung tumatambay ng mga bikers at mga riders dito. I love Baler, Tigisit Falls. Tigisit Falls. Ito na tayo. 2 minutes lang, nandito na tayo. So, ayun lang yung kalsada. Doon lang yung parking, oh. Tatlong layer. Sa dalawa, tatlo. Ito na yung Anyaw Islet Rock Formation. Ganda dito. Akitin naman natin ngayon yung lighthouse. Mga 30 minutes to 1 hour ang magiging lakad natin.
Siya nga pala minor climb at good for beginners ang hike nito. Ang problema lang dahil exposed sa init ng araw yung paligid, napakainit. Nandito na tayo sa Villa Gallegos Beach Resort. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Mas gusto ko dito kumpara doon sa Sabang Beach kasi medyo tahimik dito kasi walang ganong tao. Ang isa pa sa nagustuhan ko ay medyo mura yung kanilang singil, 300 pesos lang para sa tent pitching at maganda pa yung lugar. Dito na tayo mag-overnight.